Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po muli ay nagbabalik at tayo nagpapatuloy sa ating pag-aaral. Tayo po ay nasa aklat ng Isaiah pa rin, chapter 40, verse 18-20. No? Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to, sa patuloy na biyaya ng buhay, karunungan at pag-asa, karunungan at kalakasan, Panginoon, na patuloy mong binibigay sa amin sa oportunidad na ito na makapagbahagi ng iyong salita sa lahat. Sa gagamitin mo, Panginoon, gabayan niyo po kami, kayo po umanguna. At binudulog din namin na ang lahat ng makakasama at makaka-join sa live na ito ay maunawaan ng lahat at maipamuhay ang matututunan mula sa iyo, Panginoon. Ikaw po umanguna sa akin na gagamitin mo upang manguna sa gawain ito, sa pag-aaral na ito. Ibayin niyo po ang pamilya ko at ang Touching Lives Christian Church at ang mga kapatiran, Panginoon. Tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So magandang gabi ating pamilya ni Kuya Bob. Siyempre ang Ornido family dyan sa church. Magandang gabi sa inyo dyan. Tayo ay sama-sama sa ating patuloy na pag-aaral. Kahapon nga po ay napag-aralan natin yung verse 15 to 17 na tumutukoy dito sa pinakamataas na dakila, no? Pinakamataas na kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng paghahambing nito sa kawalang halaga ng mga malalaking bansa, no? Ng mga bansang itinuturing na alabok at walang bilang, no? Walang kabuluhan. So at maging natural na mundo, no? Sa verse 15, ito nga po ay ang bansa ay hindi gaanong mahalaga kung ihahambing sa katangian ng Panginoon, no? Inihalin tulad sa isang patak ng tubig na tumutulo, no, sa isang balde o sa isang sisidlan, alabok sa kaliskis o pinong alabok sa mga isla. At sa verse 16, maging ang malawak na yaman ng Lebanon, no, yung mga sa kagubatan at yung mga hayop, yung mga puno nito na ginagamit upang pag-alayan, no, sa paghahandog. Ito ay hindi sapat upang pumantay doon sa karapat-dapat sa kaluwalhatian ng Panginoon. At sa verse 17, binibigyan diin ang ganap na soberanya ng Diyos at ang kawalang halaga kahit na ang pinakamakapangyarihan ng mga bansa ay iahambing sa walang hanggang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Panginoon. So dito nakikita natin ang ganap at natatanging kaibahan ng Panginoon sa lahat. Siya ay nag-iisang Diyos na hindi mapapantayan ng kanyang kadakilaan at kanyang kapangyarihan. Sa verse 18 to 20, no, bigyan ko lang po kayo ng konting overview. Dito nga po ay tinatanong ang kawalang kabuluhan ng paghambing ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Tinatampok dito ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng walang hanggan na or transcendence ng Diyos at ang larawang gawa lamang ng tao, no? Inihambing nito ang detalyadong paglikha ng mga Diyos-Diyosan, ng mga bihasang manggagawa na may lubos na kakulangan din, no, ng gayong mga representasyon upang makuha ang tunay na kalikasan ng Diyos. So dito makikita rin natin na ang mga talata ay hindi pagkakatulad ng Diyos at ang hangalan ng paggawa nila, ang kahangalan ng kanilang intensyon para sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o yung idolatria, no? Dito nga po ay tinuturo ang walang katabusang kapangyarihan ng lumikha kumpara sa limitasyon ng mga tao, no? O kaya limitasyon ng mga nilikha ng mga tao. So magandang gabi, Sister Irene, salamat sa iyong pagsama. So dito makikita natin na ang verse 18 ay ang panimula na sa ating pag-aaral ngayon na sinabi dito, saan ninyo iahambing ang Diyos? At kanino ninyo siya itutulad? So isang retorikang tanong na hinahamon ang nakikinig o ang nagbabasa na isaalang-alang kung anong pagkakahawig o larawan ang maihahambing natin sa Panginoon. So alam naman natin, no, sa ating mga nag-aaral ay walang-wala, no, tulad nga nung isang araw na sino ang kanyang dudulugan,
Sino ang kanyang hihingan ng ideya o ng talino? Wala, dahil makikita natin na ang Diyos ang pinaka naiiba, no? So hindi natin to kayang mapantayan. So malamang siguro ang tanong din dito ay nagbibigay sa naiibang katangian ng Diyos na walang katulad. Walang katulad at walang kapantay. Ang paghahambing ay kung sa level ng kaisipan ng tao ay ang Diyos ay ayon pa rin sa ating hindi nauunawaan, ating hindi naaabot, no? Samantala ang ating karunungan ay very limited na hindi natin kaya ring maipaliwanag, no? Magandang gabi siyempre sa tito ko, Tito Dongdong Dorero, Tito Elmer sa Surigao City, siyempre magandang gabi sa inyo diyan. So ito nga po ay hinahamon ng propeta ang mga tao na isaalang-alang ang pagiging natatangi ng Diyos, no? Hindi natin kayang pantayan o higitan ang katangian niya. So, again, ang pangunawa ng tao ay may limitasyon. Hindi ito kayang lampasan o pantayan ang karunungan ng Diyos. So, tandaan natin ang Israel ay namuhay sila sa kultura ng sumasamba sa Diyos-Diyosan. No? Tawag diyan is polytheistic, no? O maraming Diyos na sinasamba. Again natin, dito lumikha lumikha ang mga tao ng mga inanyuang bagay na kanilang physical na masasambahan. Pero alam natin, ito ay walang kabuluhan, walang buhay, walang kapangyarihan o kahit kailan ay walang magagawa na tulong para sa tao. So magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat sa iyong pagsama. So again, sa kasaysayan ng Israel, napapaligiran ito ng mga kulturang lumilikha at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan upang kumatawan sa kanilang mga Diyos, no? Sa kanilang sariling pagnanais, sa kanilang pabor, sa kanilang personal na kagustuhan. So sa tanong na ito ni Isaiah, ang ganitong mga gawain ay walang kwenta, no? Sa madaling salita, walang silbi, worthless. So tinatalakay nito ang transcendence ng Diyos, isang konsepto na matatagpuan natin sa aklat ng Exodus, no? 15 verse 11, chapter 15 verse 11. Sinabi dito, ikaw Yahweh, sino sa mga Diyos ang iyong kagaya? Sa kabanalay dakila ang kamangha-mangha. Sa mga Himalay di mapantayan, sa kababalaghan ay di matularan, no? Sa awit 89 verse 6, sinabi naman dito na, O Yahweh, makapangyarihan sa lahat, sinong kaparis mo doon sa itaas? Mga nilalang doon sa kalangitan, kay Yahweh ba sila ay maipapantay? Itinatampok nito, itong mga to ang walang kaparis na kapangyarihan at kabanalan ng Diyos. No? So wala tayong walang maiyahambing, walang maitutulad sa Panginoon, sa katangian niya at sa kanyang kapangyarihan. So maraming salamat, Pastor Nanding. Yan, sa Genesis sinabi niya, no? Sinabi nga dito na nung lumikha sila, nung lilikha ng Diyos ang tao ayon sa ating imahe. Pero again, hindi ibig sabihin nito ay mapapantayan na natin ang Panginoon. So kanino siya maihalin tulad? So ito isang tanong na pwede nating pwede nagpapahayag ng katangian ng Diyos o ang pagkakilala niya sa itutulad sa tao, no? Tandaan natin, marami ang namuhay ng may sinasambang iba, no? Maraming hinahandugan ng mga Diyos-Diyosan o mga santo o anumang bagay na inanyuan. So dito ay pinupuna nga po ng parehorang ito na ang pagsasagawan idolatria na laganap sa panahon ng Israelita ay masasabing walang kabuluhan. So ang mga Israelita ay madalas na natutukso, no? Namumuhay na tanggapin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng kanilang mga kapwa. Sa kabilang banda, makikita natin na malinaw na mga utos ng Diyos ay hindi nila sinunod, no? Yung ibigin mo ang Diyos sa buong puso at isip kaluluwa. Subalit dito nakita natin na nakiapid, no? Naganap sila ng ibang Diyos na huwad, no? So ang mensahe dito na Isaiah ay walang paghahalintulad
o larawan ang makakatulad sa imahe ng Panginoon, sa katunay na kaluwalhatian ng Panginoon. Ikukumpara mo yung Diyos sa patay, no? Parang ganun yung ano yan yung simpleng comparison, no? Ikukumpara mo yung lumikha ng lahat dun sa nilikha. So, isang bagay lamang na hindi natin talaga dapat ipagpilitan, no? So, gaya sa Deuteronomy chapter 4 verse 15 to 19, dito nga yung nagbabala laban sa paggawa ng anumang anyo ng idolo. So, dun sila, makikita natin na ang mga taong ito ay sumuway at namuhay sa kanilang sariling kagustuhan. Sa panahon natin, patuloy na nangyayari ito. Minsan, hindi lang mga physical na inanyuan ng mukha o ng binihisan. Hindi lang, kundi maski ang tao, pera, material o lahat ng bagay dito sa mundo na naglalaho ay hindi natin napapansin na sinasamba na natin itong mga to. Even yung ating mga mahal sa buhay, no? So, nakakalimutan natin yung unang utos. So, dito inilalarawan din ang pagpapahayag ng bagong tipan ni Hesukristo na inilalarawan bilang larawan ng di nakikitang Diyos. No? Alam naman natin ang Panginoon ay nagkatawan tao sa pamagitan ng Panginoong Hesus. So, nagbibigay ito ng tunay na representasyon ng kalikasan ng Diyos nang walang limitasyon ng idolatriya. Tatandaan natin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagpapakita ito ng pagsuway sa Panginoon. Bakit? Ito po ay pagtalikod sa Kanya. Dahil tandaan natin, ang Panginoon ay jealous God. No? So, ang konteksto ito na ginamit dito ay na tumutukoy sa iba't ibang mga tao at kaharian sa mundo na binibigyan diin ng talata na ang kanilang kawalang halaga ay hindi dapat ihambing ang kadakilaan ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan. Makikita natin dito yung problema, no? Yung naging pamumuhay ng mga Israelita na namuhay sila sa ganitong maling paniniwala, sa maling pamumuhay. Isang bagay lang dito sa tanong na to na masasagot agad ng nakakaunawa, no? So, ang Diyos ang pinakasentro sa talatang ito. Ang Diyos ay ang pinakamataas at makapangyarihan sa lahat, na siya ang lumikha ng langit at lupa. Ang lahat ng bansa ay hindi gaanong mahalaga sa harap niya kung ito ay magmamalaki, no? So, tulad ng mga taong ito, because of their pride, because of their disobedience, gumawa sila ng kanilang sasambahin physically, no? Minsan ma-analyze natin dito na itong mga taong ito ay nabubuhay sila sa kanilang nakikita, no? Pero hindi sila mas namumuhay doon sa hindi nila nakikita. Yun ang problema ng mga Israelita. So, ang katimugang kaharian, ito nga po ang Juda na kung saan ang pangunahing itinuturo ni Propeta Isaiah. Sa kanyang mga propesiya ay madalas na ang mga taong ito ay namumuhay sa tukso, namumuhay na umasa sa mga alyansa ng iba't ibang mga bansa sa halip na magtiwala sa Diyos. Tandaan natin, di ba, si Haring Asap ay inoperan ni Isaiah na umasa o magtiwala kay Yahweh, subalit mas pinili niyang talikuran ang Panginoon at mas umasa siya doon sa isang bansa, no? So, bilang mga tao na nilikha ayon sa larawan ng Diyos, tinawag tayo upang ipakita ang kanyang karakter o kaya ipakita kung sino siya sa pamamagitan natin, no? Ang mga katangian ng tao na dapat makita ang katangian ng Diyos ay dapat nating naipapamuhay sa halip na lumikha tayo ng mga larawan na hindi naman buhay at hindi nag-i-exist, no? So naalala natin yung kay Elijah, yung kay Baal, no? Yung isa sabi niya is sino ang tunay na Diyos, no? At nakita natin kung paano kumilos ang Panginoon at nakita na bumaba yung apoy, no? So isang bagay lamang na yung gawa ng tao sa kanyang isip o sa kanyang kamay ay walang kapangyarihan. Yun ang dapat natin makita dito, no? So ang talata ay may tema ng pagtatanong
tungkol sa pagkahalintulad ng Diyos, kung saan inihahalintulad ang Diyos at saan inihahambing ang Diyos, ay patuloy na makikita dito na wala siyang pwedeng maging kapantay. Siya lamang, only God. Sabi nga kahapon, yung pagiging pagsasarili ng Diyos sa kanyang pwesto, no, sa kanyang katangian. Sa verse 19, siya ba'y maihahambing sa mga imaheng ginawa ng tao na binatdutan ng ginto at ipinatong sa pilak? So ito nga po ay naglalarawan ng proseso ng paggawa ng isang idolo na binibigyan diin ang pagsisikap ng tao at ang mga materyales na ginamit sa paglikha nito. So makikita natin, no, full effort yung tao para gumawa ng ganitong klaseng image, sa ganitong klaseng larawan, no? Makikita natin ang mga ginamit na materyales ay talaga namang may halaga, no? Pero sa panahon na yon, ito ang kanilang inilagay o ibinalot sa kanilang gintong guya, no? Maalala natin yung ginawa nila Aaron, no? Sa panahon ni Moises, gumawa nga ang kanyang kapatid at ang ibang Israelita na gintong guya upang sambahin ito ng pisikal, no? At alam natin sa Isaiah 44 ay tinukoy dito yung kawalan ng silbi noong inukit ng mga tao. So matatalakay natin sa verse 20, no? Yung sa Isaiah 44. So sa panahon ni Isaiah, namuhay ang mga Israelita at ang ibang mga kalapit na bansa sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sino nga ba ang makatulad sa Diyos? Sa panahon ni Elijah, yung kay Baal, at dito sa panahon natin ngayon, saan ba tayo nadideceive? Saan ba tayo namumuhay? No, tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya ay patuloy na pinapaalalahanan ni Propeta Isaiah mula pa nung umpisa, no? Sa chapter 1 pa lang hanggang sa kasalukuyang kabanata ay binibigyan na tayo ng paalaala tungkol sa pag-iwas sa idolatria. Sa panahon ngayon ay makikita natin marami na ang masasabi nating iniidolo. Even yung mismong sa loob ng church, no, ina-idolize natin yung galing ng pagsasalita ng pastor, yung tugtugan ng mga music team, no? Even yung ganda ng church, no? Yun yung iniidolo natin, pero yung tunay na dapat nating bigyan ng kapurihan ay nawawala, no? Nakakalimutan natin. So sa Psalms 115:48, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, makabago man o luma, ay walang saysay dahil tinatangka nitong bawasan o alisin ang katangian ng Panginoon, ang kanyang pagiging walang hanggan. So dapat tayo mag-iingat sa panahon ngayon, no? Lalo-lalo na sa mga modernong pamamaraan sa ating panahon na maraming inanyo ang bagay na tayo ay sinasamba. So gaya ng material ang pagtataas ng personal na mga pagnanasa kaysa sa Diyos. Mas nagiging mas nagiging sa tingin natin mas nagiging matalino tayo sa tingin natin, pero ito po ay kahangalan, no? Kahangalan sa harap ng Panginoon. Tandaan natin na pagsamba sa Espiritu ay dapat nating ipamuhay. Ito ay yung pagsamba natin sa Panginoon na tunay na kinikilala bilang Panginoon. At siya ang tumutugon sa atin. Ang pagtugon natin sa tunay na debosyon, na pagiging malaya, ay sa mga hadlang ng pisikal na representasyon. No? Makikita natin na wala tayong ibang dapat na ipamuhay, kundi ang pananampalataya natin sa Panginoon. Sa kontekstong ito, nadaan natin na yung manggagawa ay nagbibigay siya ng effort niya para ma-accomplish niya yung isang bagay na mabuo sa ginto o maibuo sa pilak. At makikita natin yung pagiging manggagawa, no? Manggagawa na inihahalin tulad sa pagiging lumikha ng Panginoon. No? Pero again, malayong-malayo po. So magandang gabi, Nanay Epi. Salamat sa iyong pagsama sa ating pag-aaral. So again, ang mga manggagawang ito ay tumutukoy sa tao na ginagamit ang mga metal na materyales, lalo na sa pagpapatong ng mga idolo ng mga mamahaling metal tulad ng ginto at pilak.
na nagbibigay diin sa halaga at pagsisikap na inilalagay sa mga bagay na gawa lamang ng tao. So nagpapakita ito ng kawalan, ng kabuluhan sa kanilang ginagawang paglikha dahil ito ay walang buhay at walang kapangyarihan. So again, ang mga idolo dapat ay hindi na natin dapat ito sinasamba. Mas bigyan natin ng pansin ang tunay na kadakilaan ng Panginoon. Huwag nating ipilit ang ating karunungan dahil madalas ito ay nagdadala sa atin sa kayabangan. Sa Isaiah 40:19, ang Diyos-Diyosan ay inilalarawan bilang isang produkto ng pagkakayari ng tao, no? Dahil tandaan natin ang mga nilikha lamang ng tao ay mawawala lang din, no? Walang itong buhay. Bakit? Tanging ang Diyos lamang ang nagbibigay ng buhay at tayo yung nilikha ng Diyos na walang ibang banal at walang ibang mas makapangyarihan kaysa sa Diyos. So, ang ginto at pilak ay mga materyales na sumasagisag sa kayamanan at kagandahan na ginagamit upang palamutian ang mga Diyos-Diyosan na ginagawa itong mukhang mahalaga at karapat-dapat na sambahin. No? So doon sila nakabase sa uri ng kanilang ginamit na material at dito ay nagpapakita ito ng pagpapahalaga sa mga physical at material dito sa mundo. Ang kawalan ng kabuluhan ng idolatriya ay patuloy na pinapaalala ni Propeta Isaiah. Walang anumang tunay na kapangyarihan o maibibigay itong mga to. Ang pagiging Diyos dito na huwad ay walang magagawa kahit sa lalalabing kamatayan ng isang tao, hindi niya ito kayang sakluluhan o tulungan. Tandaan natin, itong mga to ay hindi nag-i-exist. Gawa lang ito ng tao at ito ay walang kwenta. So, tandaan natin, mapanganib ang pagsamba sa mga maling Diyos-Diyosan. Tandaan natin, wala itong patutunguhan. Wala tayong paglago sa bagay na to. Even sa spiritual natin pamumuhay, tayo ay nalilinlang ng kasinungalingan na gawa-gawa lamang ng tao. Sa halip na mas ibigay natin ang ating buong pusong pananampalataya at pagtitiwala sa tunay na makapangyarihang Diyos. So again, panawagan pa rin ng propeta na ang mga mananampalataya ay tinawag na alamin at kilalanin ang dapat na sambahin, no? Pahalagahan at tiyakin na ang ating sinasamba at ang ating debosyon sa Panginoon ay nakadirekta sa Kanya. Hindi sa ibang material na bagay na ginawa lamang ng tao na wala namang magagawa at wala rin buhay. So magandang gabi, Pastor Dom. Salamat at ikay nakasama namin. Thank you. So tandaan natin ang pamumuhay sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang maibibigay na kasiguraduhan, no? Ito'y parang suntok sa buwan, suntok sa hangin na walang katiyakan ng proteksyon at kapangyarihan na nagmumula dito. Sa verse 20, hindi rin siya maitutulad sa ribultong kahoy. Matigas man ang kahoy at hindi nabubulok, na nililok upang hindi tumumba o mabibili lang sa murang halaga. So, ito yung isa sa mga favorite part ko na talagang nabasa ko to sa Isaiah 44. No? Pero dito, sa verse 20, binibigyan diin ang lawak ng mga aksyon na kung saan ang isang tao ay naglikha o nilikha niya o nililok niya, no? Yung hinulma niya ang isang materialis na tinatawag nating kahoy na ginagamit upang ito ay hindi mabulok at nagpapakita ito ng kanyang kahabaan ng buhay, no? Yung isa sa pinapakita ng bagay na to, yung pag-ukit ng larawan ng itsura, no? Ilong, bibig, mata at tenga na nagpapakita ito na imahe lamang pero wala itong kakayanan na magbigay ng pagpapala sa tao. So dito ay nagpapakita ng pagnanais ng tao para sa isang nakikita o pisikal na nahahawakan. So representasyon ng banal o empirical God. So sabi ko nga kanina, ang mga tao ito ay nabubuhay sa nakikita lamang nila, no?
mas hindi nila napapahalagahan yung hindi nila nakikita, which is yun yung tunay na dapat nating sambahin. So tulad sa unang talata na tumutukoy sa ginto at pilak, na kahit ano pang kinang o linis at ay hindi pa rin ito aabot sa katangian ng Diyos. Huwag samasamahin mo man ang pinakamahal na materyales dito sa mundo, ay wala itong kwenta, kumbaga, sa katangian ng Panginoon. So bakit natin pang dapat ihalin tulad ang mga to sa Panginoon? Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay isang pagtalikod, isang bagay na hindi natin pagsunod sa Panginoon, isang bagay na nagpapakita ng pagbabaliwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang kahoy ay isa ring materyales na ginawa ng Panginoon, no? Ginawa ng Panginoon na ginagawa naman ng tao noon bilang pisikal na Diyos, no? So sa panahon ni Isaiah, sa mga kahoy na inukita ng mata, ilong, tenga at bibig ay katulad din ng mga ginagawa na yan sa naunang talata, yung ginto at pilak. So tumutukoy din ito sa tagal ng buhay ng kahoy. Ito ay nagpapakita ng mahabang buhay ng kanilang inukit na Diyos. Ang konteksto nito ay walang kabuluhan, no? Walang kabuluhan pagsamba ng mga tao sa Diyos-Diyosan na inihahambing ang buhay ng Diyos na alam nating walang katapusan, no? Dito ang pagpili ng matibay na kahoy ay nangangahulugan ng isang paglalarawan ng paglikha ng isang pangmatagalang idolo. Pangmatagalan dahil matagal nga daw mabulok, no? Matagal masira, na sumasalamin sa pagnanais o sa kagustuhan ng tao na manatili ang bagay na ito na kanilang sasambahin habang sila ay nabubuhay pa. Tandaan natin, alam naman natin na ito ay may hangganan, may katapusan. Subalit, ang tanong dito, ano ba ang nabibigay ng mga ito sa kanilang sarili? Ito ay sarili lamang nilang isip, no? Sarili lamang nilang justification. So madalas sa panahon ngayon may mga sinasabi ang mga tao na yung mga pampaswerte, no? Mga material na ito suotin mo to, bilhin mo to na ilagay mo sa bahay nyo, no? Mga sa modern days ngayon ay ginagamit bilang mga pampa-attract daw ng swerte. So alam natin na ito ay walang kabuluhan. At ang Diyos lamang ang tunay nagbibigay ng tunay na biyaya. So ang pagpili ng matibay na kahoy ay tumutukoy pa rin sa kahangalan ng tao. Ito ay pagpili ng kahoy na tulad ng cedar ay nagpapakita ng pinakamatibay na materyales na kanilang binubuo. Makikita natin doon sa Isaiah 44, binanggit dito yung sa verse 13 hanggang 17, no? So dito makikita natin na ang karpentero ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. At ito yung pinakapaboritong part lagi na nakikinig ko ay Pastor Dom, na yung kalahati inukitan, tapos yung kalahati panggatong, no? So makikita natin na talagang alam mo yung logic na hindi natin madaling makikita doon sa pagiging hangal ng isang tao na patuloy na nagja-justify o pinapanindigan ang kanilang pananampalataya gamit ang ganitong material na bagay. So ang paghahalin tulad sa Diyos sa kahoy ay isang bagay na hindi kailanman maihahalin tulad, hindi kailanman papantay ang mga ganitong materyales na paggawa. Ito ay pagbabaliwala sa katangian ng Diyos. Ang pagiging Diyos ni Yahweh ay walang kailanman magiging kapantay. Ang pagsamba sa Espiritu na dapat nating matutunan at ipamuhay hanggang sa ngayong kapanahunan natin ay marami pa rin ang hindi nakakaunawa dito. Ang kalikasan ng Diyos at pagtugon sa ating mga dasal, sa ating mga debosyon ay patuloy na ating nararamdaman. Ang pisikal na representasyon na ito ay isang kahangalan. So ang patuloy nating pagtitiwala sa Panginoon ay ito yung hindi natin nakikita. Kaya nga sinasabi niya is huwag ka mag-impok ng yaman dito sa mundo
Kasi ito yung mga nakikita mo, no? Ito yung mga materyales na nabubulok. Pero yung makalangit na pamumuhay na ating ginagawa, ito yung mas nagtitiwala tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. So, ang mga manggagawa ng kahoy na ito ay tumutukoy sa mga taong hindi nauunawaan ang kanilang ginagawa. Ang mga pagkakaukit ng mga idolong ito ay binibigyan ng mas malalim o mas matinding dahilan upang hindi mamuhay ng nagtitiwala sa Panginoon. Ang isang idolo ay sinasamba pero wala itong kakayahan na bigyan ng kasiguraduhan ang buhay ng tao dito sa mundo. Isang produkto lamang na yari lamang sa isang materyales na hindi naman talaga buhay, no? So, naalala ko yung sinabi ni Pastor na imaginein mo, uukitin mo yung bato, bubuhatin mo, uukitin mo yung kahoy, bubuhatin mo. Tapos wala man palang kwenta, no? Tapos gina-justify mo na buhay yung binubuhat mong yun. Pero alam natin na ito po ay talagang nadideceive o more about lies, no? So, ang mga materyales na ito ay sumasagisag sa kayamanan, no? Isang bagay na patuloy na higit na ipinapantay sa katangian ng tunay na Diyos. Pero again, hindi po ito aabot, no? Hindi ito magmimistulang papantay o dapat na sambahin. Ang pamumuhay ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay isang bagay na isang pamumuhay na walang kasiguraduhan ng proteksyon mula dito. Ang kawalan ng buhay ng mga ito ay hindi dapat ipagpatuloy o hindi dapat bigyan ng oras para sambahin. Bagkus, masahalip na tayo ay mas magtiwala sa hindi natin nakikita na tunay na lumikha sa atin. Ang mga idolo na ito ay walang anumang kakayahan, walang anumang kapangyarihan at di tulad ng Panginoon na siya ang kaya magbigay sa atin ng kasiguraduhan ng kaligtasan. So again, ang panganib, ang paalaala ng propeta sa patuloy na pamumuhay ng mga taong ito ay sa atin patuloy na pinapaalala, no? Spiritual foolishness, no? So, yung ginajustify mo na ito ay buhay, na ito ay nakakarinig. Sabi nga, bakit ka gumagawa ng inuukitan mo ng mata na hindi naman nakakakita, inuukitan mo ng bibig na hindi naman nakapagsalita, inuukitan mo ng ilaw na hindi nakakaamoy, inuukitan mo ng tenga na hindi naman nakakarinig. So, alam mo yung parang niloloko mo lang yung sarili mo, pero pilit mong ginajustify. So, sa panahon ngayon, marami na tayong ganito na patuloy na namumuhay sa pagsamba sa mga pisikal na bagay. Pisikal na inanyuan, pisikal na sinasabing ito ay pampaswerte. Subalit, hindi ito dito nanggagaling ang tunay na biyaya na kailangan natin. Ang biyaya ng karunungan, kalakasan at buhay na mararamdaman natin sa dulong panahon. Ang katotohanan na dapat natin makita ay ang Panginoon lamang ang dapat na ating sambahin. Ang tunay na Panginoon na lumikha ng lahat, na hindi ka iiwan at kaya kang bigyan ng proteksyon sa anumang bagay. Hindi tulad ng mga kahoy, ginto o pilak na alam mong walang buhay pero patuloy nating pinaninindigan na ito ay mga buhay. So, ang mga pananampalataya ay tinatawag dito, no? Pinapaalalahanan tayo ng propeta mula pa noong unang panahon na tayo ay umiwas sa anumang pagsamba sa mga o pagbibigay ng debosyon natin sa mga bagay na nakikita lamang natin. Tandaan natin, ito ay hindi nag-i-exist, no? Naalala ko rin yung sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 8, no? Is 8 nga yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yung paghahandog na ito ay hindi nag-i-exist sa mundo. Ibig sabihin, wala talaga, no? Gawa-gawa lamang ng tao. Ito ay katang-isip lamang. So, sa verse yan. So, tandaan, ang panganib ng pagsamba sa mga materialismong ito ay pinapatutukuyan ng propeta Isaiah ang kahinatnan
ng walang kabuluhang pagsambang ito. Ito ay nagpapakita ng patuloy na pagsuway sa Panginoon at dito ay parurusahan ng Panginoon ang mga tumatalikod sa Kanya. Marami nang paalaala ang propeta Isaiah, ba't hindi pa natin ito ipamuhay, no? Ang panawagan sa tunay na pagsamba, ang pagtitiwala sa tunay na Diyos, at ang paghihikayat sa bawat mananampalataya na magtiwala lamang sa tunay at buhay na Diyos. Na kahit kailan ay hindi nagbago at kahit kailan ay kasama natin, no, sa anumang oras. So, ang tatlong talatang ito ay nagpapatuloy ng pagpapaalala sa bawat mananampalataya, sa bawat nagbabasa nito, na tayo ay umiwas sa pamumuhay nating material, pisikal, at nakaayon lamang dito sa mundo. Bagkus yung hindi natin nakikita ang dapat nating sambahin. Again mga kapatid, tayo ba ay na-assess ba natin ang ating sarili? Tayo ba ay mas binibigyan natin ng priority ang Panginoon? O mas binibigyan natin priority ang ating mga mahal sa buhay? No? Even our family, no, pwede natin maging idolo yan. No? Ang ating asawa, ang ating mga anak, ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid o pamilya. No? Ang ating minsan mga kaibigan na lagi natin gustong kasama, ay madalas ito na yung ating mga iniidolo, no? Mga material na bagay na pampaswerte na alam nating wala naman tong totoong maibibigay na biyaya, no? So again, ang tatlong talatang ito ay bigyang buhay natin, bigyang pansin natin, no? Huwag natin baliwalain ang pagtuturo na ito ng propeta na patuloy tayo pinapaalalahanan sa pagtalikod natin sa Diyos, no? Sa pagsuway natin sa Diyos. Again, mga kapatid, huwag na nating hintayin pa na tayo ay ma-rebuke pa doon sa dagat-dagatang apoy. Sabi nga, it's better to condemn now than later. So, again, sa Panginoon lamang po tayo tumuoy. It's better to condemn now than later sa dagat-dagatang apoy. So, bigyan natin ng halaga ang mga bagay na ito, mga kapatid. Ito po ay hindi joke, no? Hindi to prank na ating dapat na bigyan ng pagpapahalaga. Lalo-lalo na po, ang tinutukoy natin ay ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kaya tayong alisan ng lahat, no? Even ang ating buhay ay kaya niyang alisin dahil sa ating pagtalikod at pagsuway sa Kanya. So, yun lang po mga kapatid. Diyan po natin muna tinatapos ang ating aralin at bukas po ay sisimula tayo sa verse 21 at 22. So, yun lang po. Bago ang lahat, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa patuloy na pagpapaunawa sa amin, sa patuloy na pagpabigay sa amin ng karunungan na ikaw lamang ang dapat namin sambahin. Hindi ang anumang material na bagay, anumang mamahaling material na nandito sa mundo. Panginoon, kami po ay patuloy ninyong gabayan sa aming pagsamba sa iyo, sa paghandog namin sa iyo. At bukas, sa aming Sunday service, ikaw po ang patuloy naming maitaas, mahandugan at mapapurihan, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa, ang bawat kapatid na nakikinig. Ito po ay aming maunawaan at may pamuhay sa araw-araw. Tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor Dong, Pastor Nanding, Ate Alma, at sila Kuya Bob, sila Sister Irene, at Nanay Epi, no? So magandang gabi po sa lahat. Tayo po sana ay mas lalong naunawaan yung paulit-ulit na reminder ng Biblia, no? Ulit-ulit na reminder ng Biblia na Panginoon lamang. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso at isip kaluluwa, hindi ang mga bagay na mamahalin dito sa mundo. So, yun lamang po. Maraming salamat. Sa Diyos na mabuting parangal. See you tomorrow sa ating Sunday service. Maraming salamat, Pastor, sa pagsama. Thank you sa support. Thank you po. God bless. To God be the glory. Bye-bye!